Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, inulwalhati ka namin. Ingatan, ating dakilain at sambahin ang Panginoong butihin. Ialay mga awit ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapanalig, isama din po natin sa ating banal na misa ang ating mga personal na kahilingan sa buhay at ang ating patuloy na pagpapasalamat sa Diyos sa mga biyayang ipinagkaloob niya sa atin. Ganun din po sa mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan sa araw na ito na pamalagiing malusog ang kanilang kalusugan. At sa mga humihiling naman ng kagalingan para sa kanilang karamdaman, naway pagalingin ng Panginoon ang kanilang nararamdaman. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat, gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, dinggin mo kami at dulutan ng kaligtasan upang sa masaya naming pagunita sa dalaging si Santa Angela Merici, matutunan naming madama ang kanyang tapat na pag-ibig sa iyo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, kinuha ni David ang kaba ng Diyos at dinala sa Jerusalem. Hindi pa man nakalalayo, nakaka-6 na hakbang pa lamang ang mga may dala ng kaban, pinahinto na sila ni David at naghandog sila ng isang toro at isang pinatabang tupa. Isinuot ni David ang isang linong ephod at nagsayaw sa harapan ng Panginoon. Habang lumalakad ang mga Israelita, nagsisigawan sila sa tuwa at hinihipan ang mga trompeta. Ipinasok nila sa tolda ang kaba ng Panginoon at inilagay sa lugar na nakalaan dito. Si David na may muling nagsunog ng mga handog sa harapan ng Panginoon. Pagkatapos, binasbasan niya ang mga tao sa ngalan ng Panginoon. Bago nagsiuwi ang lahat ng mga Israelita, ay pinakain ng tinapay, karne at pasas.
Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sino ang haring dakila? Siya'y ang Diyos na lumikha. Sino ang haring dakila? Siya ang Diyos na lumikha. Ang pintuang luma ay buksan ng lubos. Ang dakilang hari ay doon papasok. Sino ang haring dakila? Siya ang Diyos na lumikha. Siya ay ang dakilang talaga. Saan mang labanan, tagumpay ay kanya. Sino ang haring dakila? Siyang Diyos na lumikha. Ang pintuang luma ay buksan ng lubos. Ang dakilang hari ay doon papasok. Sino ang haring dakila? Siyang Diyos na lumikha. Ang dakilang hari, sino bang talaga? Makapangyarihang Diyos at hari siya. Sino ang haring dakila? Siyang Diyos na lumikha. Papuri sa Diyos Ama, pagkat ipinahayag niya, hari siya ng mga aba. Aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, dumating ang ina at mga kapatid ni Jesus. Sila'y nasa labas ng bahay at ipinatawag siya. Noon na may maraming taong nakaupo sa palibot ni Jesus at may nagsabi sa kanya, "Nariyan po sa labas ang iyong ina at mga kapatid. Ipinatatawag kayo." "Sino ang aking ina at mga kapatid?" ani Jesus. Tumingin siya sa mga nakaupo sa palibot niya at nagwika, "Ito ang aking ina at mga kapatid, sapagkat ang sinumang tumatalima sa kalooban ng Diyos ay siya kong ina at mga kapatid." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Mga kapanalig, sa mabuting balita ayon kay San Marcos, ipinapakita po sa atin ni Jesus ang isang radikal na magpagpalayang paanyaya. Ang pagiging pamilya ng Diyos ay hindi lamang usapin ng dugo, apelyido o relasyon sa laman. Sa mundong labis na nagbibigay halaga sa pinagmulan, estado ng buhay at koneksyon, binabasag ni Jesus ang makitid na pananaw na ito. Ipinapahayag niya na ang pagiging kabilang sa Diyos ay hindi pribilehiyo ng iilan, kundi biyaya ng Ebanghelyo. Isang bukas na paanyaya sa lahat, mga kapanalig, na handang makinig, handang maniwala, at handang tumugon sa kalooban ng Diyos. Dito po nagsisimula ang mabuting balita. May bagong pamilya ang Diyos, at ito ay binubuo at pinagbubuklod ni Kristo mismo. Kaya nga po sa Ebanghelyo, mga kapanalig, napakinggan po natin na dumating ang ina at mga kapatid ni Jesus at ipinatawag siya. Sa kultura ng mga Hudyo noong unang panahon, ang pamilya ang sentro ng identidad ng at dangal ng isang tao. Kaya inaasahan ng marami na agad natutugon si Jesus at iiwan ang kanyang ginagawa upang bigyan pansin ang kanyang pamilya sa laman. Ngunit sa halip na sumunod sa inaasahan ng lipunan, huminto si Jesus, tumingin sa mga taong nakapaligid sa kanya at nagtanong, "Sino ang aking ina at mga kapatid?"
Hindi ito kawala ng paggalang o pagtanggi sa kanyang pamilya, mga kapanalig, kundi isang makapangyarihang sandali ng pagtuturo, isang pagbubunyag ng mas malalim na katotohanan sa Ebanghelyo. Dito po malinaw na itinuturo ni Jesus na ang tunay na ugnayan sa Kanya ay hindi po batay sa dugo, kundi sa pagsunod sa Kanya, kundi sa pagtalima sa kalooban ng Diyos. Sinabi niya, ang sinumang tumutupad sa kalooban ng Diyos ay aking kapatid, ina. Ito ang puso ng mabuting balita, mga kapanalig. Ang Diyos ay hindi malayo at mapili, kundi Ama na tumatanggap. Hindi natin kailangan panganak sa isang banal o perpektong pamilya upang mapalapit sa Kanya. Sa pamamagitan po ni Kristo, ang pananampalataya, ang pagsunod, ang nagiging tulay na sa bagong buhay at bagong pagkakakilanlan bilang isang anak ng Diyos. Kaya nga po mas lalong pinalalim, mga kapatid, ang bahaging ito na ang tunay na nagpapalaya ay walang iba kundi ang ating Panginoon. Ipinapakita nito na ang pag-ibig ng Diyos ay hindi nakukulong sa hangganan ng lahi, sa hangganan ng kahasarian, sa hangganan ng kasalanan o hangganan ng nakaraan. Pinalalawak ni Jesus ang kahulugan ng pamilya upang yakapin ang lahat, regardless of anything. Ang kanyang misyon, mga kapanalig, ay magtatag ng isang pamayanang hinuhubog ng biyaya, pamayanang hinuhubog ng awa, at pamayanang hinuhubog ng katotohanan. Isang pamilyang kung saan ang mga makasalanan ay pinatatawad, ang mahihina ay pinalalakas, at ang mga sugatan ay pinagagaling. Ito po, mga kapanalig, ang mabuting balita na nagbibigay sa atin ng lahat, sa bawat taong naghahanap ng pagtanggap at kahulugan sa buhay. Kaya nga po patuloy tayong inaanyayahan ng ating Panginoong Hesukristo na makipagkaisa sa Kanyang misyon. At ang pakikipagkaisa natin sa Kanyang misyon ay isang pamamaraan na nakikipagkaisa tayo sa misyon na ibinigay sa atin ng ating Panginoon. Ngunit, mga kapatid, malinaw din na may hamon ang Ebanghelyong ito. Ang pagiging bahagi ng pamilya ni Jesus ay hindi lamang po titulo, ay hindi lang po damdamin. Ito po ay isang pananagutan. Pananagutan na kung saan dapat din nating gampanan ang ibinigay sa ating tungkulin na magpahayag ng salita ng Diyos, magbahagi ng mabuting balita at isabuhay ito sa pang-araw-araw nating ginagawa. Isang hamon na kung saan dapat nating tanggapin dahil alam natin na tayo bilang isang anak ng Diyos, ito ang ating obligasyon, ito ang ating responsibilidad na makipagkaisa sa Kanyang misyon dito sa ibabaw ng mundo. Kaya nga po tinatawagan tayong mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos, hindi lamang sa salita, kundi sa gawa. Ang pakikinig sa Ebanghelyo, mga kapanalig, ay kailangang magbunga ng pagmamahal sa kapwa, kailangan magbunga ng taus-pusong pagpapatawad, kailangan magbunga ng paghahangad ng katarungan, kailangan magbunga ng kababaang loob sa araw-araw na buhay, at kailangan magbunga ng pagtulong natin doon sa mga taong nasa laylayan ng ating lipunan. Ang mabuting balita ay hindi lamang balitang ating naririnig sa araw-araw, sa tuwing linggo, kundi buhay na dapat makita sa ating mga desisyon at ugnayan, hindi lang sa pamilya, hindi lang sa ating pamayanan, kundi sa buong buhay natin. Kaya, mga kapatid, pag nilayan natin ang katanungang ito, tanungin natin ang ating sarili, namumuhay ba tayo bilang tunay na pamilya ni Jesus sa ating mga tahanan, sa ating parokya, sa ating komunidad? Naway, mga kapanalig, makita natin ang mabuting balita,
ang bukas na pagtanggap, malasakit sa nangangailangan, at tapat na pagsunod sa kalooban ng Diyos. Kapag tayo'y namuhay bilang magkakapatid kay Kristo, nagiging buhay ang Ebanghelyo sa gitna ng mundo. At sa ganitong paraan, tayo mismo ay nagiging patotoo na ang pamilya ng Diyos ay naririto, ang pamilya ng Diyos ay lumalago, at ang pamilya ng Diyos ay patuloy na nagmamahal sa pamamagitan ni Kristo. Ito po mga kapatid, ang hamon sa atin sa araw na ito, na kung saan para maging magkakapatid tayo kay Kristo, kailangan din nating tanggapin ang mga responsibilidad natin bilang isang anak ng Diyos. At tumalima tayo sa kagustuhan o kalooban ng Diyos dahil ito po ang tanging magiging bitbit natin sa pagharap natin sa ating Amang Maylikha. Ang pagiging isang Kristiyano is not a bed of roses. Ang pagiging isang Kristiyano ay isang hamon kung paano natin ipalaganap, kung paano natin isabuhay ang kanyang mabuting balita na magdadala sa atin ng kaligtasan. Ang mensahe ng kaligtasan ni Jesus at ng kanyang buhay ang ating pamantayan sa paghahanap sa kalooban ng Diyos. Manalangin tayo sa ating Diyos Ama upang tumalima at mamuhay tayo sa kanyang aral. Sa bawat kahilingan ng ating pong itutugon, gawin mo kaming mga lingkod ng Diyos ng iyong kalooban. Gawin mo kami mga lingkod na iyong kalooban. Ang simbahan, naway mamuhay sa diwa ng Ebanghelyo at laging hanapin ang kalooban ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Gawin mo kaming mga lingkod ng ng iyong Diyos kalooban. na iyong kalooban. Ang ating pananampalataya, naway mapalalim natin sa pamamagitan ng ating paglilingkod sa mga dukha, may kapansanan at mga mahihina. Manalangin tayo sa Panginoon. Gawin mo kaming mga lingkod ng iyong kalooban. Tayong lahat naway maging mga tunay na miyembro ng pamilya ng Diyos sa pagiging tapat sa kalooban ng Amang nasa langit. Manalangin tayo sa Panginoon. Gawin mo kaming mga lingkod na iyong kalooban. Ang salita ng Diyos naway gawin nating buhay sa pamamagitan ng pagsasabuhay nito sa lahat ng pagkakataon. Manalangin tayo sa Panginoon. Gawin mo kaming mga lingkod na iyong kalooban. Sa ilang sandali ng katahimikan, panalangin natin ang kagalingan at natatanging kahilingan ng ating mga Eucharistic advocates. Manalangin tayo sa Panginoon. Gawin mo kaming mga lingkod na iyong kalooban. Panginoon, gawin mo kaming karapat-dapat na maging bahagi ng iyong pamilya sa pamamagitan ng aming buhay na pananampalataya na ipinapahayag ng aming mabubuting gawain. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong samanyang banal. Ama naming lumikha, sa pagpapahayag namin sa iyong kadakilaan, ngayong ginugunitan namin ang dalaga Santa Angela Merici, ang kalugod-lugod niyang kagitingan sa pamumuhay, ay magpagindapat na nawang kalugdan mo ang aming mga alay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ikinagagalak naming may mga banal na tao na nagtalaga ng sarili sa anak mong si Jesucristo upang ipamalas nila ang paghahari mo at maakit ang kapwa na manalig sa iyo. Ngayon sa amin ibinibigay na iyong anak na minamahal, ang kabanalang iyong taglay at hangad mong kamti ng tanan. Ito ang pinanggagalingang aming ngayong nililingon. Dito mo rin nais na kami makarating at humantong. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya yun iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ay bubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyin natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig.
Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Leon na aming Papa at ni Elias na aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Berhen Maria na ina ng Diyos, kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang naman namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Sumasalangit ka sa Marina, ngalan mo mapasalamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at kapangyarihan at kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa.
Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagsasalo namin ngayon sa banal na pakikinabang, matulungan nawa kami ng ulirang katapatan ni Santa Angela Merici, upang tanging ikaw ang aming mahalin, habang inaako namin ang malasakit ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin para sa lahat ng may karamdaman. Panginoon naming Diyos, ikaw ang dakilang manggagamot at tagapagpagaling. Sa oras na ito'y tinataas namin sa iyo ang lahat ng may sakit, physical man, emotional o spiritual. Hipuin mo po sila ng iyong mapaghimalang kamay at pagalingin ayon sa iyong banal na kalooban. Sa iyong mapagmahal na kamay, itinataas namin ang lahat ng may sakit, ang mga dumaranas ng kanser at matinding karamdaman, sakit sa puso at mataas na presyon, diabetes at iba pang sakit sa dugo, sakit sa bato at atay, arthritis, rayuma at pananakit ng katawan,
karamdaman sa baga tulad ng hika at pneumonia, trangkaso, lagnat at iba pang impeksyon, mental health conditions tulad ng depression at anxiety, COVID-19 at iba pang viral diseases, sakit sa mata, tenga at balat, paralisado at may kapansanan. Hipuin mo po sila, O Diyos, at pagalingin ayon sa iyong kalooban. Bigyan mo sila ng lakas ng loob, pag-asa at kapayapaan sa kanilang laban. Gamitin mo po ang mga doktor, gamot at iba pang paraan bilang daluyan ng iyong kagalingan. Gayon din ang lahat ng napapagal upang sila'y gumaling. Bigyan mo po sila ng lakas upang kayanin ang anumang sakit na kanilang pinagdadaanan. Ipagkaloob mo sa kanila ang kaginhawan sa kabila ng kanilang paghihirap. Pagpalain mo rin po ang kanilang pamilya at mahal sa buhay na nag-aalaga sa kanila. Naway huwag silang mawala ng pag-asa kundi patuloy na magtiwala sa iyong pagmamahal at habag. Sa lahat ng may mabigat na dinadala, ipaalala mo sa kanila na hindi sila nag-iisa. Kasama kanila sa bawat sandali ng kanilang laban. Tulungan mo rin kaming maging instrumento ng iyong pagmamahal sa pamamagitan ng pagbibigay ng pag-aalaga at suporta sa aming mga kapwa. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Paalala po, amin po kayong inaanyayahan maging isang Veritas Eucharistic Advocate dahil sa Eucharistia na nagmumula ng katotohanan. Para po sa inyong mga pamisa at mass intention, tumawag lamang po sa Religious Department sa nomerong 8925-7931, Local 129-131-137, o mag-text lamang po sa nomerong 0917-631-4589 at hanapin lamang po si Miss Rene Jose o si Miss Alin Nahi. Maraming salamat po. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos Ama at Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang banal na misa, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno,
ng